Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Balik po tayo dito sa ating sunset moments. Tulad dito, bumabalik na naman ang snow. Akala ko mag 1 week na walang snow kasi sunny day the past 5 days. Kahapon at ngayon bumalik na naman ang snow. No? Kaya again, bumalik tayo sa -6 degrees. Pero okay lang, nakapag-hot shower tayo ngayon. Kaya I'm quite fresh. Kahapon po, by the way, sa weekends talagang hindi ko makaya ng magbigay pa ng time dahil sa sobra pong busy. Halos oras-oras meron po. Nung Sabado, 3 webinar, conference and meetings. Nung Sunday naman, 3 din. Kahapon, may 2. Kaya medyo natin itong pag-video natin sa ating sunset moments. Now, ngayon po, medyo maganda-ganda na rin ng ating oras. Kaya balikan po natin si Sunset Moments, ang ating mga nagiging karanasan ng mga nakalipas na mga taon, dekada nata, na tayo'y senior citizens. Thank you rin pala ulit sa mga bumati sa akin, and I hope na kayo rin ay may mga maganda pang pangangatawan, more healthy years, productive years sa ating lahat. Thank you sa nung Sunday, may nag-advance or belated na greetings, may pa-birthday cake pa ang mga taga Kyokay. Kaya thank you very much sa inyong magandang pagbati. Ito pong mga nakalipas na gabi, nung nagpapahinga tayo, bago yung evening devotion namin, kasi may evening devotion din kami ni Mrs. Napano ako sa mga vlogs ba na goat farming. Ang ganda ng nila, mga dodokumento nila sa kanilang farm na kung saan purely mga kambing ang kanilang mga inaalagaan. Usually mayroong poultry, may piggery, ganon. Pero sa kanila is goat farming. Although, doon ito sa Amerika, pero nakita ko rin ito noon sa Philippines. Pero technologically, malayo talaga ang naabot na ng Amerika. Of course, may magandang technology doon, may mga tumutulong at nag-subsidize doon. Sa Pilipinas naman, sa ngayon merong tumulong-tulong na rin pakunti-kunti galing sa gobyerno, pero alam nyo na, pag galing sa gobyerno, sad to say na may mga kaltas-kaltas na rin dyan bago darating sa mga farmers. Sad to say, pero ganun ang mga real stories dyan. Pero balikan tayo dun sa mga naging obserbasyon ko sa panunood ko. Mas excited akong nanood dun sa sa pagpapanganak dun sa mga nanganak yung buntis na kambing, tapos pag labor time na niya kasi 167 days daw yung yung ng pagbubuntis ng kambing. Meron na silang parang delivery room or labor na kumbaga dinadala na nila yung mother na nagle-labor na doon sa isang cubicle. The open yon, may mga lang doon, mga open ang tawag doon, parang hindi naman barbed wires, na nakakulong sila doon, at saka adjacent doon, ganun pa rin, kulong-kulong pa rin, kasi more than 200 na
na kambing, kasama na yung mga anak-anak ng kambing nila doon. The last year nga, umabot sila ng more than 250 na anak ng mga kambing. Kaya anak pa lang yon. More than yung mga grown up na, yung mga lalaki, babae. And they're so ganado na palakihin talaga yung farm nila. And then doon nga sinusubaybayan ko yung pagpapanganak ng kambing. No? May mga 2-3 oras na nagbabantay yung veterans, kasi nakikita niya na talagang may slime na daw, may lumalabas na sa kanal ng ina, at sinasabing yung ligaments daw hindi na makita-kita, na I think yun siguro yung parang katawan na ng baby na talagang kumbaga umangat na dun sa ligament ng mother, kaya hindi na basta-basta makita yung ligaments. And yun nga, nasa malapit na sa puwerta sa kanal yung baby, na inaabangan ng veterans na dahan-dahang tingnan niya habang kung ano yung lumabas, kung nose ba yun or ulo. And normally yung ulo, pag lumalabas na yun, hindi agad-agad na lalabas, kulang pa sa push, sisigaw-sigaw pa yung mother goat, wah, sobrang sigaw niya, tapos halos mapasipa-sipa niya yung paa niya, para lang sa pag-iiri-iri niya at makalabas yung baby. Normally, pag nakalabas na yung itong nguso, at andun na yung leg, yung ulo nakalabas na doon na rin, inaano na rin ng veterans, na inaano na yung nose, nililinis na para makahinga na agad yung baby goat. Do ang tawag nila sa babae, baklings naman yung sa lalaki. So, inaalalayan pa rin, kumbaga pediatrician, pero sa yung mga veterinarians talaga, paglalabas na rin pala yung ulo, inaano agad-agad nila, pinupunasan agad-agad nila yung ilong para makahinga. And kung talagang mahirapan pang ilabas ng ina yung buong katawan, medyo alalayan na yan ng veterinarian. Hahawakan na dito sa may panga, hindi sa leeg, sa may panga, para atahatakin ng padahan-dahan hanggang makalabas na yung katawan, at ayun, paglabas doon, punas, and then may sakli sila na inaano sa bibig para kunin yung mga bumabara-bara na parang siguro yung mga tubig, o yung madidikit-dikit na galing sa anong tawag doon sa water bag ng ina. Then pag maano doon, punas-punas, ilagay nila doon sa bibig ng ina, at yung ina naman ang maglilinis-linis doon sa baby niya sa pamamagitan ng kanyang dila. Ganun-ganun yung maybe mother goat, dila niya, didila-dilaan niya yung baby niya. Ganun-ganun. And ayun, hanggang malinisan lahat yun, na stretch naman yung baby goat hanggang yung 4 na paa niya na parang nakadipa lang, dahan-dahanin na niyang na maitayo yung sarili niya. It took mga minutes din, 10 minutes, para makabangon yung mga anak na maka-stretch na rin, magbabalansi-balansi na rin. And then after that, mga 10 minutes, meron na namang susunod na mga anak. Ganyan.
So ang first talaga medyo mahirapan yung nanay. Yung pangalawa, sunod-sunod na rin. Pero merong panahon din na ang tawag na breach, no? Kumbaga sa Pilipino, suhi, na nauuna yung paa. Ha? Nauna yung paa, and malaking problema kung isang paa lang ang lumabas. Na? Kasi hindi mo mahatak-hatak kasi yung isang paa may iwan. Na? Kaya ang ginagawa ng veterinarian, pinasok-pasok ulit yung isang paa, ipasok ulit dun sa loob para mahugot niya yung dalawang paa. Hugutin niya itong dalawang paa, dahan-dahan, hanggang sa makalabas yung puwet, no? Hanggang sa medyo yung malalaking parte ng baby na ng kambing, may labas na niya yon yung tiyan, sa kanya huhugutin pababa, labas na yung ulo. So kumbaga, sabi ko nga parang cesarean, no? Pero assistance ang tawag ng i-assist ng veterinarian yung pagpapanganak ng mother baby sa kanyang anak. And then paglabas nun, agad-agad punas yung sa nguso, sa ilong, yung sakli na lilinisan yung sa loob ng bibig, and ibibigay ulit doon sa may bandang uluhan ng mother goat para ang mother goat na naman ang maglilinis-linis ng buong katawan ng baby goat. May mga 3, 4, may 5 na anak yung mother goat doon. Pero ang nakita ko talagang tiningnan ko, susnak ko, 2, kambal, 3, 4, walang humpay na talagang sigaw ng sigaw yung mother goat. Wah! Tapos iiri-iri siya. Wah! Ilang 4 na anak, so more than 4 hours na pagpapanganak doon sa 4 na anak niya. Talagang hirap na hirap yung mother, kaya hindi agad-agad nakakatayo yung mother. Nakakatayo na yung mga anak niya, nakaka-stretch na, pero siya hindi agad-agad siya makakatayo-tayo. Kung alam na ng mother talaga na wala na, dahan-dahan na rin siyang tatayo. Pero hindi yun maglalakad-lakad, tatayo lang yun siya habang namamahinga. Alam na rin ng veterinarian na tapos na. Pero hinipo-hipo pa rin ng veterinarian yung may tiyan ng mother. Kung may medyo bukol-bukol pa, sigurado meron pang susunod. Pero kung wala na, ayun, tumayo na yung mother, and they assume na talagang wala na, tapos na, pero namamahinga yung mother na nakatayo. Doon naman yung mga anak ng kambing na by instinct na talagang pumapasok-pasok na doon sa may baba ng mother na kambing, nguso na sila na hinahanap-hanap na nila yung dede, yung totoy ng kambing, hinahanap-hanap nila. Sabi ko, wala pang 1 oras, 30 minutes pa lang, nakakakita na ba ito? They crawl, pero pag nakabalansin na sila, they try to maybe look or feel kung nasaan na yung dede. Pag makuha nila yung nipple, ayun, kukuha sila colostrum, yung first milk, which is very important sa mga baby goat. Now, ang punto ko rito ngayon is not really the goat farming, kundi yung pain ba? Yung pain. No pain, no gain. Nakuha ko lang na ilarawan sa inyo itong buhay ng mga kambing, kung paano sila talaga makaroon ng produce, mga anak,
kung paano nila palalaguin yung kanilang lahi. Na? So, meron silang breeding program, no? Meron silang yung pagpapanganak, kidding program, meron silang milking program, na ang milk nila hindi na talaga sa mother na kinukunan na nila ng yung mother ng gatas manually, tapos iniipon-ipon nila doon sa isang balde, tapos lahat-lahat ng mga bagong panganak na kambing pantay silang nag-aano doon sa mga nakalinya na mga na nipo-nipos na nasa loob ng parang malaking tube, no? And then may nipos dito, na kung saan nakaparada yung mga bagong panganak, doon sila dumidede, na. The good thing in there, pantay lahat, na. Pantay lahat na may nadidi sila. Kaya walang naiiwan doon, lahat busog, no? Merong 3 times a day na nagpapadidi sila. Na? After 24 hours na meron na silang kolostrum pagpapanganak, no? 1 day silang fasting. Na? Kumbaga, walang kain para gutom sila na talagang hanapin nila yung gatas. Ang binibigay na sa kanila, kumbaga yung una yung milk bottle. Pero after an hour or a day, doon na nila inaano sa itong mga technological process na pinapadidi nila yung kambing 3 times a day, sa pamamagitan noong technological system nila. Maganda. Pero the pain really, talagang kitang-kita mo yung pain galing dun sa mother. Of course, sa mga veterinarian din, sa may-ari ng farm, no? Mag-asawa, pamilya yon, no? The husband and wife, isang dalaga, isang binata, 4 sila na talagang nag-work doon sa malaking farm. Mga 1 or 2 hectares yung farm nila doon, pero all other places, na yon, may mga desert ata sa kanila yun kasi wala akong basta-bastang nakitang green grasses doon, pero meron silang inaano na talaga binibili ata na nila yung mga dried na green grasses, parang parang square, parang tiles na pero kita mo na talagang grasses na dried na parang piniano na lang nila, para they buy it and they gave it sa mga kambing. Talagang sobrang sakit ng panganganak ng kambing, mother kambing, at ang hirap din ng mga farmers. Pero ang ganda-ganda, lalo makita mo yung more than 100 na maliliit na kambing, lumulundag-lundag, at meron silang parang course, obstacle course, na doon sila naglalaro-laro. Nakakatuwa-tuwa. And let's go to the human life, sa humanity. Maraming mga pagsubok sa buhay, nawalan ng partner, nag-divorce ba o nag-break yung boyfriend, girlfriend nila, lalong-lalo na ito, halimbawa, lang ng Valentine's Day, araw ng mga puso, tapos, yun pala nag-break down or na-break yung relationship. Ang sakit-sakit nun. Paano ka maka-move on? Valentine's, tapos wala ka ng pares at saka naiwanan ka ng minahal mo sa buhay, ng kapartner mo. Masakit na masakit yun. Kaya iyak ka ng iyak doon. Natanggal ka sa trabaho, ganun din. Sa mga magbulang, nagkabisyo yung anak,
at hindi na makontrol na magulang yung bisyo ng anak, droga ba or itong gadget na hanggang 2:00 na madaling araw, hindi pa rin nakakatulog, addict na, binibigay na yung oras doon sa mga games. No? Kaya nagkakaproblema, masakit sa ulo. No? Kaya maraming pain sa buhay. No? Ganon din na may sakit, na operahan, or na COVID, or whatever. Na masakit. Na? Walang pera, kailangan may bibilhin, wala kang pagkain, ganun, masakit. Na? Pero, i-feel mo yung pait, yung sakit, na? Pero, take it positively na masakit yun dahilan sa minahal mo yun. Nawala, pero mahal mo yun. Mahalaga yun sa'yo, pero nawala. It's painful. It's painful, pero kailangan damhin mo na or kunin mo ng realidad na wala na sa'yo yun. Although mahal mo man yun, mahalaga man yun sa'yo, kailangan pakawalan mo na yun. Kung wala na talaga yun, pakawalan mo na para maka-level up ka. Ito nga, no pain, no gain. So, ilabas mo yun. Masakit, pero give a time na talagang kailangan mo nang tumayo ulit. Mag-umpisa ka ulit. Isang tanong ko rin lang dito, kailangan ba talagang dadanas ka sa pain bago ka magkaroon ng gain? So ideally parang hindi rin siguro, Hindi ka naman pinanganak para magkaroon ng sakit. Pero you can move up. I mean, you grow up, ideally healthy, Pero comes the time na talagang may mga pagsubok sa buhay, painful yun. But we have to stand up na kailangan palampasin mo na yun. Kung hindi pa lumampas, sige, iiyak mo lang, isigaw mo lang. Pero pagdating rin ng wag mong patagalin, after you feel the pain, you learn lessons from it, and then move on ka na. Umpisan mo na naman sa pagbabago. Alam mo na kung anong dinaranas mo, yung naranasan mo, and you learn the lesson. So, kailangan alisto ka na to avoid those experiences. Di ba? Ganon po ang no pain, no gain. Sige po. Huwag na nating pahabain pa ito. At ito ay isang motivational lang na isang sharing, and a kind of guidance sa ating lahat. Again, ito po si Sir Cotaylo sa ating Sunset Moments. Keep healthy, be healthy, and keep loving. Belated Happy Valentine's Day sa ating lahat. Goodbye. Bye-bye.